What's up guys? Welcome back ulit sa ating munting channel. So for today's video ay tuturuan ko naman kayo kung paano magkabit ng MDL sa CT100 na Badja. So dati naglagay tayo ng MDL sa Honda Alpha. Ngayon naman ay sa Badja tayo maglalagay. So ituturo ko sa inyo kung paano mag-wirings ng MDL. Dito guys, hindi na tayo magkakabit ng relay kasi sabi ni client wag na daw lagyan ng relay, irerekta na lang natin siya. So, kukuha na lang tayo ng power supply sa kanyang accessory wire sa kanyang motor. So, tara guys, turo ko sa inyo kung paano yon. So, ito yung wire ng ating MDL. So, pagsasamahin lang natin yung yellow sa yellow, tapos red sa red, tapos black sa black. Pagsamasamahin na natin bago natin ilagay sa motor. Shoutout nga pala sa pinakagwapo nating assistant kay Charles Cedric Gascon. So ayan, pagsama na natin yung black, yung negative, tapos yung high at saka low, yung yellow at saka yung red. So kabit na natin siya sa motor. So ngayon pupunta naman tayo dito sa leeg ng ating motor. So hanapin natin ngayon dito yung harness ng ating ignition switch. So dito, hanapin natin yung dalawang... So dito meron dalawang kulay pula na harness or connector. So dito, ang kukunin natin ay itong merong 4 na wire. So hahanapin natin dito yung solid brown wire. Kasi ito yung accessory wire ng CT100 or yung accessory wire ng Kawasaki. So so ito yung accessory wire niya. So kapag ka Honda yung inyong motor, ang accessory wire ng Honda ay black. Pag Yamaha naman, same sila ng Kawasaki, kulay brown din, yung solid brown na wire. So dito tayo kukuha ng power supply para mapailaw natin yung ating MDL. So bakit dito sa accessory wire? Para kapag sinusi natin yung ating motor, saka pa lang magdadalo yung kuryente o yung current dun sa ating MDL. Kasi pag nirekta natin yung power supply ng ating MDL dun sa battery mismo, kahit hindi nakasusi, automatic, kahit pindutin mo yung switch niya, yung on-off button niya, iilaw siya kasi hindi siya nakalagay dun sa susian. So, para hindi mapaglaruan ng bata at hindi magalaw ng iba kasi yun nga, gawa nga nung sisindi siya, ilalagay natin siya doon sa may ignition switch niya para kapag pag-on lang natin, doon pa lang magkakaroon ng kuryente yung ating switch para mapagana yung ating MDL. So, tara guys, hugutin natin tapos lagyan natin ng mag-tap tayo ng wire. Para ito yung idudugtong natin dun sa ating switch. Para ito yung maging power supply natin. So yan, nahugot na natin. Magtatap na lang tayo ng wire. So testing natin yung kinuha nating accessory wire dito kung gagana. So try natin dito sa ating tester. So kabit natin. Tapos wait lang. Tapos ipunta natin sa negative ng ating battery kung iilaw siya. So yan. Patay. So yan. Saka lang siya magkakaroon ng power pagka inon natin dun sa ating susuyan. So, dito na lang tayo kukuha ng power supply ng ating MDL. So, yan. Kasi wala tayong gagamitin na relay. Direct siya. So, tara. So, dito sa left side, pinalagay nung may-ari yung kanyang switch. So, ilagay natin guys.
So ito yung wire ng ating switch. So iayos lang natin, tapos idugtong natin mamaya. So ipesta muna natin yung MDL dito sa gusto ng may-ari. So ilagay muna natin dito. Pero dito kasi sa video ito, mali kasi yung orientation ng ating MDL. Imbis na nakahiga siya, nakatayo yung kanyang ilaw. So dun sa dulo, binago namin yung pinaglagyan namin ng pwesto ng ating MDL. At isa pa, hindi pa kasi dumarating yung bracket na in-order nung may-ari. So dito tayo sa wire ng ating switch. So dito meron tayong tatlong wire. So kung makikita nyo, meron siyang red, tapos meron siyang green, tsaka black. So dito sa red, dito natin nilalagay yung power supply. Dito sa black naman, dito yung switch ng para sa high, at tsaka yung green ay ito yung parang switch ng kanyang low. So dito sa red, dito natin ilalagay yung ating tinap na wire dun sa brown wire ng ating ignition switch. So ito yung magiging power supply ng ating switch para mapagana yung ating MDL. Yung high at saka low niya. So yan, lagyan natin ng electrical tape. So next ay kakabit na natin tong tatlong wire ng ating MDL. So red, yellow, tsaka black. So umpisa muna natin tong red. So tong red ay ilalagay natin sa may kulay black ng ating switch. Black wire ng ating switch. Ilalagay natin yung red wire ng ating MDL. So itong red wire ng ating MDL ay ito yung kanyang high. So yan, lagyan din natin ng tape. So yan, tapos na nating i-tape. So after nyan, itong kulay yellow naman yung ating ilalagay. So itong yellow, ito yung low ng ating MDL. So yung green wire ng ating switch ay yun yung switch ng kanyang low. Yun yung kanyang wire. At syempre, after nun, balutan din natin ng electrical tape. So next is itong last na lang na wire natin na wala pang connection. Ito yung black ng MDL, which is ito yung negative ng ating MDL. So ito, dedirekta natin to sa negative ng ating battery para mas maganda yung daloy ng kanyang negative. Irerekta na lang natin siya dun sa mismong negative ng ating battery. So magkakabit tayo dito ng mahabang wire para makapunta doon sa negative ng ating battery. So itatap na lang natin siya doon. So balutan lang din natin ng tape para mas secure. So yan. And after nyan is ayusin na natin, i-tape natin lahat. Ayusin natin yung pag-wiring natin para hindi siya salasalabat or pangit tignan. So tara guys. So dito gumamit na rin ako ng cable tie para maayos ko yung mga wire at para mas intact yung mga wire at hindi sila putol-putol or hindi sila kumalas dun sa pinagkabitan natin sa kanila. So ito nga pala yung negative wire ng ating MDL. So pinagapang ko dyan para makapunta siya doon sa ating battery. So dito tayo magtatap. So masyadong mahaba yung dinugtong ko kaya puputulin ko muna para sumakto lang siya. Tapos after nun, iayos ko na rin siya. Lalagyan ko rin ng mga cable tie para hindi naman siya kita dun sa ilalim ng ating motor.
So yan guys, try na natin kung gumagana ba yung kinabit natin. So yan, okay naman yung ginawa nating MDL guys. So okay naman siya, naikabit na natin lahat. Pero nga pala guys, yung ating MDL ay nilagay namin pala dito sa may ilalim niya. Kasi pag dun sa tagiliran guys ay patayo yung kanyang ilaw, hindi siya pahiga. So sa ilalim muna ng kanyang T-post namin nilagay. Hindi naman siya aabutin nung kanyang tapalo dito kasi hindi naman nakasagad yung kanyang tapaludo. So kapag nag-bounce yung kanyang telescopic ay hindi naman tatama dun sa kanyang tapaludo. So safe na safe naman. Habang wala pa yung kanyang bracket, dito muna namin siya nilagay guys. So ganun lang kadali guys magkabit ng MDL sa CT100. So kung gusto niyo yung mga video ganito guys, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng video na ating i-upload soon. So maraming salamat guys sa panonood. God bless and ride safe. Peace out.